Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Nasa 20 boga kumpiskado sa magkakahiwalay na operasyon ng Mangaldan Police ngayong buwan. Quality bus inspection isinagawa sa mga terminal. 60 special permits inilabas na ng LTFRB. Mga nag-o-order ng lechong baboy para sa Pasko, dumarami na. Presyo, magkano na kaya? At mga higanteng parol muling bumida sa Giant Lantern Festival sa City of San Fernando sa Pampanga. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa biyahe sa Kapaskuhan. 60 na special permits na mga bus na bibiyahe ngayong holiday season sa Region 1, inisyu na ng LTFRB. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, handang-handa na ang iba't ibang kumpanya ng bus sa lungsod ng Dagupan sa inaasahang dagsa ng pasahero na inaasahang mag-start ngayong weekend. Ilang araw bago ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, nag-issue ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng special permit para sa karagdagang mga bus na babiyahe ngayong holiday season. Kabuang 16 special permits ang inaprubahan at inisyu ng LTFRB sa Region 1. Kaugnay nito, tiniyak ng LTFRB na hindi magkukulang ang bilang ng mga babiyahing public transport vehicle. Back up namin dun sa mga actually kasi yung gagaling lang daw, madami natin kaming yung inter-regional na galing Metro Manila, big buses. Marami na. Sa weekend, inaasahan na ang dagsa ng mga pasahero sa mga terminal dahil sa pagsisimula ng Christmas break ng mga estudyante. Sa Dagupan City, nakahanda na ang mga bus biyaheng Zambales, Baguio City, Isabela, Bulinaw, La Union at maging sa iba pang probinsya. Magpapatupad ng extension sa last trip ang mga bus company. Pauwing Maynila ngayon si Pauline. Sa December 20 ang balik niya sa Pangasinan. Maaga na raw siyang kumuha ng tiket sa bus pabalik sa probinsya para hindi na mahirapan sa pagsakay sa bus sa weekend. Opo, ang importante dito makapag-celebrate kasama ang family. Isinasagawa na rin sa iba't ibang terminal ng bus ang quality bus inspection para matiyak na kondisyon ang mga bus unit na babiyahe sa iba't ibang lugar. Sa mga bus namin, kailangan lahat dumadaan ng BQI, Bus Quality Inspection, para roadworthy yung mga buses. At the same time, lahat ng mga parts na kailangang palitan, pinapalitan na po. Tiniyak din na sapat ang bilang ng mga driver at konduktor. Meron din silang magiging sapat na pahinga para maiwasan ang matinding pagkapagod na karaniwang sanhi ng aksidente sa kalsada. Chris, simula ngayong Biyernes, inaasahang aabot sa 5,000 hanggang 7,000 na pasahero ang babiyahe sa iba't ibang mga probinsya at sasakay sa iba't ibang bus terminal sa lungsod ng Dagupan. Kaya naman naghahanda ng yung iba't ibang bus companies para matiyak na komportable yung mga pasahero. Gaya na lamang dito sa aming kinaroroonan sa isang bus terminal sa lungsod ng Dagupan na kung saan ay merong mga naka-ready na mga upuan na uupuan ng ating mga passengers at syempre merong mga tolda o yung mga tent para hindi sila mainitan habang sila ay naghihintay ng available na bus unit. Samantala, kung dati ay merong 10 hanggang 15 minutes na interval bago umalis yung isang bus unit, ngayon, once na mapuno na yung bus unit ay agad nang aandar, agad nang babiyahe at agad na rin pipila yung kasunod na bus unit nang sa ganoon ay magtuloy-tuloy yung biyahe ng mga pasahero. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nasa 20 boga naman ang kumpiskado sa magkakahiwalay na operasyon ng Mangaldan Police ngayong buwan. Sundan sa ulat ni CJ Turida. Ang boga o kanyong PVC ay isang pampaingay na patok tuwing pagdiriwang ng bagong taon. Gawa ang boga sa malaking tubo, nilalagyan ng denatured na alkohol at sinisindihan. Ito ang nagdudulot ng kombustyon na nakakalikha ng malakas at malaugong na ingay. Pero ang paggamit ng boga ay itinuturing na mapanganib dahil posibleng magdulot ito ng pinsala sa mata o mukha ng gagamit nito. Kaya ipinagbabawal ito ng mga autoridad. Sa nakalipas na 2 linggo nitong Disyembre, puspusan ang operasyon ng Mangaldan Police
pulis kontra boga. Nag-iikot sa mga barangay upang kumpiskahin ang mga ginagamit na boga. Sa ngayon, umabot na sa 20 boga ang nakumpiska ng pulisya. Itong dineclare na ng ating DOH na itong ginagamit ng mga denatured o yung mga alcohol na ginagamit nila para dito sa pasabog nila is poisonous. Bukod sa mapaminsala, nakakabulabog din sa mga residente dahil sa lakas ng ingay nito. Karamihan sa mga sinisita, mga kabataan na nakagawian ng gumamit nito taon-taon. At hindi rin na sila sigurado doon sa safety nila. Baka maabutan yung kanilang mga katawan. Samantala, mahigpit din ang pagpapatupad ng pulisya sa ordinansa ng bayan kontra maiingay na tambutso o illegal pipes. Tuloy-tuloy ang kanilang pagkumpiska at pagsita sa mga pasaway na motorista. Nasa 1,000 hanggang 2,000 pesos ang multa ng lalabag at pwede pang makasuhan kung umabot na sa 3 beses ang kanyang paglabag. Totoo naman, especially during that time na natutulog ka is mabubulabog ka dito sa sa ingay ng mga tambutso na to. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, inilabas na ng Philippine National Police ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok para sa ligtas na pagpasok ng bagong taon. Kabilang sa 28 uri ng ipinagbabawal na paputok ang Watusi, Piccolo, 5-Star, Plapla, Sinturo ni Judas, Super Yolanda, Super Lolo, Goodbye Philippines at Goodbye Chismosa. Payo ng mga otoridad, bumili ng mga paputok mula sa rehistradong retailers at dealers. Mas mainam din daw na manood na lang sa community fireworks display. Ilang araw bago ang Pasko, mas pinaigting ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga kalsada, establisimento at iba pang matataong lugar sa Nueva Ecija. Tinatayang nasa 20,000 police personnel ang ipakakalat sa buong lalawigan. Dagdag pa rito ang mga pulis mula sa augmentation galing ng Police Regional Office 3 at mga sundalo ng 7th Infantry Division. Inilatag na rin ang bagong Tactical Motorcycle Riders Unit o TMRU na binuo kontra riding in tandem suspects at mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Ang ating mga kapulisan sa TMRU ay naka-low firearms, naka-short firearms, at kung makikita nyo, may mga iba pang mga kagamitan na magagamit natin sa pagtugis sa kriminal. College student sa Lawag City, araw-araw na inihahatid ng kanyang ama papasok sa eskwela gamit ang lumang bisikleta. Tunghayan sa report. Umantig sa puso ng netizens ang isang larawan na pinost ng isang guro sa Ilocos Norte. Makikita sa larawan ang mag-ama na nakasakay sa bisikleta. Umabot na sa libo-libong shares at reactions ang viral photo. Ang mag-ama ay nakilalang sina Tatay Alfredo at John Jacob na tubong barangay Santa Maria, Lawag City. Bago raw magpunta sa bukid si Tatay Alfredo, inihahatid muna si John Jacob sa pinapasokang kolehiyo kung saan siya kumukuha ng kursong education. Araw-araw, kailangan pumadyak si Tatay Alfredo ng 3 kilometro mula sa kanilang bahay hanggang sa paaralan. Narigat ngayon, halos lang, tulad di barok na na-enjoy ko mati tultulod kanya na. Gusto kong hindi siya malilate sa school nila dahil baka yun ang makakasira sa grades namin. Panganay si John Jacob, huminto raw sa pag-aaral ang isa niyang kapatid upang matustusan ang kanyang edukasyon. Sa hirap ng buhay, kailangan daw magtipid. Hirap man daw sa pagpadyak si Tatay Alfredo, masaya siyang maihatid ang anak kapalit ng pagkakaroon ng magandang buhay. Hindi raw inakala ng mag-ama na ang kanilang simpleng larawan ay nagdudulot ngayon ng inspirasyon. Yung act of service niyo po, yung pagmamahal niya po at pag-aaruga niya sa akin. Kung may hiling man daw ngayong Pasko si John Jacob, nais niyang gumaan ang araw-araw na pagkahatid sa kanya ng ama. Ang wish ko lang po ngayong Pasko is magkaroon po ng bagong transportasyon ng aking mga ama. Kahit electric bike na lang po para hindi po siya mahirapan. Malayo pa ang lalakbayin ng mag-ama para makamit ang tinatamasang pangarap. Sa bawat padyak at pawis ni Tatay Alfredo sa pagkahatid sa anak, alam niyang kasama nila sa biyahe ang puong may kapal at ang mga taong nagsisilbing inspirasyon para abutin ni John Jacob ang inaasam na edukasyon. Mahalaga po yung edukasyon dahil ito po yung magbibigay sa atin ng
tagumpay sa hinaharap at matupad po natin yung ating mga pangarap. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Bago ang inaasahang pag-uwi sa Pilipinas bukas ni Mary Jane Veloso, ngayong araw nakatakdang plantsahin ng Indonesia at Pilipinas ang pag-turnover sa kanya. Hiling ng kanyang pamilya, masalubong man lang sana si Mary Jane na hindi nakauwi ng mahigit sa 14 na taon. Alamin sa report ni Jeric Pasilyao. 9:15 kagabi, lumipad mula Maynila patungong Jakarta, Indonesia si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega at ilan pang kasama mula sa kagawaran. Naunang dumating sa Jakarta ang mga kawani ng NBI at Bureau of Corrections. Kasama sila ng mga opisyal ng DFA na harap sa Indonesian government sa oras na i-turnover na si Mary Jane Veloso. Dito raw paplantsahin kung paano tatakbo ang turnover. Nakaantabay rin ng DFA sa magiging statement ni Pangulong Bongbong Marcos sa development na ito kay Mary Jane Veloso. Si Mary Jane ay nasa kustudiya na ngayon ng Women's Penitentiary sa East Indonesia. Ibiniyahe siya ng ilang oras kahapon. Bukas ng madaling araw oras sa Pilipinas, inaasahan ang pagdating ni Mary Jane. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Naging bagyo na ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility malapit sa Mindanao. Isa na itong tropical depression at tinatawag ng Bagyong Kirubin. Maglalabas ng bulletin ng pag-asa sa mga susunod na oras kaya patuloy na tumutok. Bukod sa nasabing bagyo, patuloy rin ang pag-iral ng iba pang weather systems gaya ng Amihan, Shearline at ITZZ. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Cordillera, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Ilocos Provinces at Nueva Vizcaya. May malalakas sa ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Paglalagay ng linya sa pwesto sa Frianesa Street sa bayan ng Maldan, puspusan upang may maluwag na madaanan. Narito ang report. Tulong-tulong ang mga kawani ng Public Order and Safety Office sa pagpipintura sa bahaging ito ng Frianesa Street na kanang bahagi ng pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Dito nakapwesto ang karamihan sa mga nagbebenta ng gulay. Nilalagyan ng linya ang pwesto ng mga tindera na magsisilbing boundary ng kanilang mga pwesto. Yung mga manininda po rito, may mga pwesto dito sa Frianesa Street ay hindi lumampas sa guhit. Nang sa ganon, yung mga mamimili ay maluwag at talagang malay silang maglalakad po rito. Sa pamamagitan nito, mas magiging maayos ang lugar, lalo na't inaasahan ang dagsa ng mga mamimili habang papalapit ang Pasko. Sa mga susunod na araw, hindi na papayagan na makapasok ang mga tricycle, pedicab at motorsiklo sa lugar ayon sa POSO para hindi maabala ang mga mamimili. Magkakaroon ng disiplina yung mga dumadaan, tsaka yung mga sasakyan kasi pumapasok yung ibang sasakyan dito, tricycle, hindi packet. O di okay yun, di ba? Para maganda ang daan, maluwang. Lahat ng pwesto ng mga tindera ay pipinturahan at sisitahin o posibleng pagmultahin ang sino mang lalampas sa itinagdang linya ng mga ito. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North, Central Luzon. 8 araw bago ang Pasko, pre-order ng lechong baboy dumarami na. Silipin sa report. Simula bukas, December 18 hanggang December 29, araw-araw nang may order ng lechong baboy kay Asher the Twin. Nasa 2 hanggang 6 na lechong baboy ang pre-order sa kanya at inaasahang madagdagan pa ito hanggang sa mga susunod na araw. May mga nagpapareserve na mula hanggang 31 na po. Pag minsan kasi ma'am, pag nag-late na ma'am, hindi na kami tumatanggap ma'am kasi sa sobrang dami na ma'am, hindi na po namin
Kaya. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mas mababa ang presyo ng lechong baboy ngayong taon kumpara sa mga nakalipas na taon. Sa ngayon, naglalaro sa 7,500 pesos hanggang 15,000 pesos ang lechong baboy. Kumpara sa nakalipas na mga taon na nasa 9,000 pesos hanggang aabot sa 20,000 pesos. Kung hindi naman pasok sa budget ang isang buong lechon, pwede naman daw bumili ng per kilo na mabibili ngayon sa halagang 700 hanggang 800 pesos. Yung dating 7,500 ngayon, nasa 7,000. May nakikita pa tayong 6,500 na mas maliit, no? Yung dating umabot ng 9,000, yun nasa 8,000. Wala namang nakikitang problema ang SINAG sa supply ng baboy ngayong holiday season. Bukod kasi sa mga inaangkat na mga baboy sa Bicol Region, ay marami ring supply sa mga backyard piggery sa Pangasinan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Good news para sa mga nagme-maintenance dyan, ha? 16 na gamot pa ang tinanggalan ng VAT o Value Added Tax. Sa memorandum ng Bureau of Internal Revenue, VAT exempted na ang ilang panggamot para sa cancer at mental illness. VAT-free na rin na iba pang form at dosage ng ilang gamot para sa diabetes. Ibig sabihin po, mas mura na ang mga gamot na yan dahil hindi napapatong ang 12% na Value Added Tax. Samantala, bumida ang talento ng mga persons with disabilities sa Baguio City bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities. Ipinamala sa mga kalahok ang kanilang mga natatanging kakayahan sa pamamagitan ng pagkanta, pagtugtog ng gitara at pag-intak. Ang mga aktibidad ay nagbigay diin sa kahalagahan ng inclusivity para sa mga PWD. Ang mga pagtatanghal ay hindi lamang nagpasaya sa mga manonood kundi nagbigay din ng inspirasyon at pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon sa komunidad at pagkakapantay-pantay. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Night shift duty ng POSA enforcers ipinatutupad na sa Dagupan City. Tutukan sa report. Kabi-kabilaan ngayon ang mga aktibidad sa Dagupan City. Bukod kasi sa holiday season, ipinagdiriwang din ang City Fiesta. Kasabay nito, muling ipinatupad ang night shift duty ng mga POSA enforcer. Pinakabinabantayan ng mga POSA enforcer sa gabi ang downtown area. Dahil kasi sa mga aktibidad, kapansin-pansin pa rin ang traffic build-up sa syudad. Marami pong sasakyan, lalong-lalo na sa gabi. Hindi po katulad dati na hindi holiday season. Suportado naman ng mga pasahero at maging ng transport group ang night shift duty. Nakatutulong daw kasi ito para maibsan ang masikip na daling trapiko na nakaapekto sa biyahe ng mga motorista sa gabi. Opo, mas okay po yun. Para? Para maayos din po kung merong traffic man po. Ganun. Sa ngayon, nasa mahigit 60 POSA enforcer ang nakatalaga sa iba't ibang kalsada sa Dagupan City. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasa 400 na miyembro ng 4Ps sa Umingan, Pangasinan, nagtapos na bilang benepisyaryo ng programa. Silipin sa report. 2012 nang maging miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program si Crisanto Bustamante ng Umingan, Pangasinan. Meron siyang isang anak. Sa nakalipas na 12 taon, tumatanggap siya ng mahigit 4,000 pesos na benepisyo mula sa programa ng gobyerno kada 2 buwan. Kabilang ang educational assistance para sa kanyang anak, rice subsidy at health assistance. Malaking tulong daw ang 4Ps upang maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang anak. Sa ngayon, first year college na ang anak na kumukuha ng kursong edukasyon. Ngayong araw, natuldukan na ang pagiging benepisyaryo ni Crisanto sa 4Ps. Sa buong bayan ng Umingan, nasa 400 lahat ang nagtapos sa programa. Pero sabi ni Crisanto, hindi rito nagtatapos ang kanilang hangarin na may taguyod pa ang kanilang buhay. Laking pasasalamat na mga nagtapos sa tulong na hatid ng programa.
Huwag po kayong malulungkot sa ating pagtatapos sa araw na ito. Bagkus baunin natin ang ating mga natutunan sa ating programa, lalong-lalo na po sa pag-aaral ng ating mga anak, kalusugan at pakikisama sa ating mga mamamayan. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay isang programa ng national government na layong mapabuti ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga mahihirap na pamilya. Pinagtibay ang programa sa pamamagitan ng pagsasabatas nito bilang Republic Act 11310. Ang programa ay ipinatutupad ng DSWD. May natupad po bang pangarap habang nasa 40s po ba kayo? Yes. Totoo po, di ba? Malaki po ang pagbabago ng buhay nyo by the time na na-register kayo sa programa. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Kasabay ng pagunita ng ika-20 taong anibersaryo ng pagpanaw ni Fernando Poe Jr. noong Sabado, formal na pinasinayaan ang FPJ Esplanade and Eco Park sa San Carlos City, Pangasinan. Inumpisang i-develop ang lugar noong 2021 sa Barangay Bukbuk sa 5,000 square meters na lupang pag-aari ng lokal na pamahalaan upang mapalakas ang turismo sa lungsod. Personal na dumalo si Senator Grace Poe sa aktibidad kasama ang anak na si Brian Limanzares at aktres na si Lovie Poe. Ayon sa Senadora, malaki ang potensyal ng lungsod para sa ecotourism, kaya dapat umanong mapagtuunan ng pansin ng sektor ng turismo, hindi lamang ng San Carlos City, kundi ng buong Pangasinan. Sa ngayon ay plano ng lokal na pamahalaan na magdagdag ng iba pang amenities sa naturang lugar upang mas makahikayat ng mga turista na kalaunan ay inaasahang makapagbibigay ng kabuhayan sa mga residente. Pangasinan has so much potential kasi ang laki-laki ng Pangasinan, pero ang nakakalungkot dito tila na pag-iwanan ng pagkakataon na magkaroon pa ng mas maraming oportunidad. Ilang araw na lang bago ang Pasko, dumarami naman ang mga namamasko sa Lawag City. Karamihan sa mga ito ay galing pa sa probinsya ng Cagayan. Sinusuyod nila ang mga kabahayan para handugan ang mga residente ng lumang awitin pamasko gamit ang gitara. Masaya naman ang mga ito dahil hindi sila tinatanggihan ng kanilang mga pinupuntahan. Taon-taon daw silang dumarayo sa iba't ibang lugar para mamasko. Mga higanteng parol ng City of San Fernando sa Pampanga muling bumida sa taunang Giant Lantern Festival. Silipin sa report. Nakisayaw sa tugtog ng musika ang mga naglalakihang Giant Lanterns para sa ika-116 na Ligligan Parol o Giant Lantern Festival sa lungsod ng San Fernando sa Pampanga. Ngayong taon, nasa 10 barangay ang nakisali sa kompetisyon. Bawat higanteng parol, hindi bababa sa 20 talampakan ang taas. Bukod sa pagandahan ng tila pagsayaw ng ilaw kasabay ng musika, ang mga pambato ng mga barangay, kabog sa kanilang mga gimmick at pakulo. Nakamamangha ang tila laser light show na effects ng mga parol. At syempre, stand out ang parol ng San Nicolas na may Holy Family, imahe ni Jesus at sparkling stars pa. Sila ang itinanghal na kampyon ngayong taon. Dinarayo ngayon ang bagong bukas na isang Christmas village sa Kasiguran, Aurora. Agaw atensyon ang magaganda at makukulay na pailaw, maging ang hallway na pinaliwanag ng Christmas decorations. Sa Dilasag, Aurora naman, 11 giant Christmas tree na gawa sa indigenous materials ang instant atraksyon sa harap ng kanilang munisipyo. Binuksan ito sa publiko upang iparamdam sa mga residente ang diwa ng Kapaskuhan sa kabila ng sunod-sunod na bagyong naranasan sa lugar. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 8 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.